May Alzheimer's daw si PBBM. Yan ang binulgar po ni Chavit Singson. Iba yan yung sakit na pag nagkaroon ka ng ganyang sakit ay nakakalimot o hindi ka na kilala kahit sa mga kamag-anak mo, kaibigan mo at kung sino. At hindi lang yan ha, sabi ni Chavit Singson, ayaw na niya kay Donyor. Gusto na niyang suportahan itong si VP Sara Duterte. Kasi sa 2022 election po, isa ito si Chavit Singson na nakasuporta po talaga dyan kay Donyor. Ay alam nyo naman, pag mayaman, pag sumuporta sa isang politiko, matik yan. Milyones ang nilalabas niya. Hindi kagaya sa atin, mga botante, pag sumuporta tayo sa isang politiko, yung boto at tiwala yung maiaambag natin sa kanila. Ang mga mayayaman, alam na, bilang suporta sa pangangampanya para manalo naman sa eleksyon. Paano yan ngayon? Mukhang nag-withdraw to support na itong si Chavit Singson, VP Sara Duterte na siya. Nako, nagsimula nang nagtalunan sila. O dito po sa balita, ang sabi PBBM, got Alzheimer's after I helped him in 2022 polls. Sabi po yan ni Chavit Singson. Ito. Dito po sa Bilyonaryo News Channel, former Ilocos Sur Governor Chavit Singson on Tuesday expressed disappointment over being forgotten by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. after helping him win the 2022 presidential election. Ibig sabihin, malaki pala naging papel din ni Chavit Singson dyan sa suporta po niya kay Donyor. Tanong ko lang, Boss Chavit, nabudol ka rin ba? Maraming nagsasabi nabudol daw sila. Baka isa ka na rin dun ha. Ito sa in an interview with Bilyonaryo News Channels at the Forefront program, Singson claimed that Marcos was actually supposed to run for Vice President since the Davao City Mayor Sara Duterte was popular among voters to succeed her father, then President Rodrigo Duterte. Marcos ran but lost to former Vice President Leni Robredo in the vice presidential race in 2016. According to Singson, Marcos had sought his support for his second vice presidential run. Ito na, noong 2022 na yan. At the time, Singson was serving as president of the League of Municipalities of the Philippines when he was mayor of Narvacan, Ilocos Sur. The game plan, ito pa lang, the game plan, he added, was for Marcos to aim for the presidency but to slide down to vice president if Sara decides to run. Talagang talagang gusto talaga nila doon na makipagtandem kay VP Sara. Kung tumakbo man si VP Sara bilang Pangulo, siya yung magbabice. Yun nga lang, sana yun yung nangyari, di ba? Magpa-file tayo ng Certificate of Candidacy for President. Pero pag nag-file si Sara, you have to slide down. Iyan yung plano nila ha. Then I have to talk to Sara. Ikaw ang Vice President para protektado ka. Singson recalled as telling Marcos. Si Sara siguradong mananalo for President. Nobody would beat her. She's very popular that time. He told program host Karen Jimeno. Naku, sayang pala yun. Ito na pala yung unang plano. Nako. Pero after the election, may Alzheimer's na si Bongbong. Di na ako kilala. Sabi po yun ni Singson. Nako, hindi lang po ikaw. Mas matindi pa ang ginawa sa mga Duterte. Pero mas maganda ngayon, nagising na po kayo, Boss Chavit Singson. At ito na, naglabas ka na ng siyama ng loob mo at ipinakita mo na yung suporta mo kay VP Sara Duterte. Yan ang magandang balita. Ngayon, he said he would no longer support the president and his family in the future election after his rather forgettable experience with the Marcos in the last presidential balloting. Nako, tayo dyan. Ito na siguro ang last na pagsuporta ko sa mga Marcoses dahil hindi na kami kilala, sabi ni Singson. The former governor also said that he would back Sara if she opts to seek the highest elective post in 2028. I will support her. Yan po ang sabi ni Chavit Singson. Nako po, eto na. Withdraw to support at dito na kay VP Sara Duterte susuporta. Nako po talaga. Nako, Donyor. Malaking bagay po yan. Si Chavit Singson, hindi basta-basta yan. Ngayon, ito na. Nadala na siya.
Kalain mo ba naman? Hindi mo na daw kilala. Mayroon ka na daw Alzheimer's na kumakalimutin talaga. Pero matindi talaga. Ang pinakamatinding ginawa po talaga ni Dunyor, yung ginawa po niya sa mga Duterte. At mas maganda to, at least maganda to, na may isa na pong nagising sa katotohanan at marami pa dyan. Bakit ngayon pa? Yung taong bayan, karamihan, noon pa, pagkatapos ng eleksyon at yung mukhang nagkalabo-labo na, ay nagsasabi na silang nabudol kami. Pero si Chavit Singson, ngayon pa lang, at least kahit papano, hindi pa ang huli ang lahat para magising. Kaya yung iba dyan, alam nyo na, kung alanganin na, at kung parang nagkalabo-labo na nga, ay mas mamahalin kayo ng taong bayan. Kung kumampi kayo sa mga Duterte, alam nyo naman yung mga Pinoy kung sino yung kinawawa, yun ang kinakampihan. Ang bida, di ba, ganun lang yan. Ang bida sa pelikula, kinakawawa muna yan. Bandang huli, yun din talaga ang mananalo. Yun din ang magwawagi. Abangan natin yan. 2028, malapit na yan. O sabi ni Jel Orsenio, mga Duterte nga na tumulong para ipalibing ng Vicente tatay niya at ipanalo siya, trinidor niya. Yung sinasabi ko, Duterte nga, di ba? Kayo pa kaya? Sabi ni Rene Celino, hindi ka nag-iisa, boss. Lahat tayo nabudol. Ito na. Ito na daw ang last na suporta ni Chavit Singson sa mga Marcoses. Siyempre, hindi lang si Dunyor. Mga Marcoses ang sabi niya. Masama talaga ang loob niya. Ikaw, Marcos ka pa rin ba? Comment tayo dyan. Hanggang dito na lang. Thank you.